Patuloy ang pangingibang bayan ng ating mga kababayan, land-based or sea-based workers man. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ihahatid namin ang ating Seafarers Hour, Usapang Legal with Attorney Dennis Gurecho. Siyempre, hatid po sa inyo ng Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Nag-a-abroad ang ating mga kababayan alang-alang sa pamilya. Sumasakay ng barko ang ating mga seafarer alang-alang sa pamilya. Pero paano naman kung hindi raw nagpapadala o nakalimot na sa pamilya? Wala ng allotment o remittances. Nagbabalik ang inyong usapang legal. Makakasama na natin Attorney Dennis Gurecho, ang junior partner mula po sa SBBB Law Offices. Hi Attorney Gurecho, welcome back! Hello, Susan. Siyempre, nandito ulit tayo sa ating usapang legal ng Bantay OCW Foundation. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating magigiting na mandaragat. That's right. Wala nang oras. Oo, anumang oras ay pwede na tayong mapanood, Attorney Gurecho. O sige, pagkwentuhan nga natin, paano kung halimbawa ay pumapalya na sa pagpapadala ng allotment o remittances itong ating mga OFW, specifically pag-usapan natin yung ating mga seafarer. As a general rule kasi, di ba, ang isang seafarer, once pumirma ka ng kontrata, may bilateral agreement kasi yan eh. Yung manning yung principal, yung manning agent, through the manning agent representative, tapos yung seafarer, doon sa details na yung kontrata. Isa kasi dyan, ang nakasulat kasi sa kontrata na yan, 80% ng basic wage mo, ibabalik mo sa Pilipinas as a remittance, as in the form of remittances. Remittances, ito yung part ng sweldo mo, ibabalik, tapos ibibigay sa alati. Sino ba itong alati na to? Ang alati kasi, defined by ng kontrata yun, the designated person ng seafarer kung kanino ibibigay yung allotment. So, from the allotment, alati, dadalhin yan. Ang lagi kasi natin narinig kasi dito, Susan, is yung question, sino ba yung alati na to? Automatic ba na mapupunta yan sa asawa o legal na asawa? And yung 80% na sinasabi po ninyo sa pagpirma ng kontrata, kasama na yan sa kasunduan between the seafarer at nung kanyang money agency? Yes, kasama na yun kasi nga meron tayong tawag na standard terms and conditions. Actually, sa PO yan eh. Na kapag pinirmahan mo itong kontrata nito, nandun na yan. Na 80% ng basic wage ibabalik mo sa Pilipinas, wala kang magagawa dyan. Talagang nasa kontrata na yan. Automatic remittance, compulsory remittance yan. Ang meron lang, parang dyan, yung, hindi naman power, parang discretion yung seafarer ay kanino niya ipapadala yan. So, yung 80%, hindi niya pwedeng baguhin yun, but yung the person to whom that 80% will go, dun siya may power. So, ibibigay niya yan sa designated alati niya. Sino-sino yan? Kung hindi automatic sa asawa, sinong pwede napadala niya? Kahit sino, pwedeng kay Susan kasi... Tama! Di ba? Dami nga nagpapadala sa akin. Pwedeng sa akin. Kasi nakinig kayo. Sa'yo din. Kahit kanino pwede. Sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Pwede rin kasi yan sa sarili mo. Itatawag natin self-allotment. So, pwedeng sa sarili mo. And pwede rin hati-hatiin mo yan. Klaruhin lang natin bakit minsan nagpadala sa'yo, minsan nagpapadala sa akin. Ito po yung mga panahon na, syempre, nagtatalo, nag-aaway yung mga mag-asawa o wala nang tiwala sa asawang babae o asawang lalaki, kung babae man yung seafarer. At kami yung pinagkatiwalaan ni Attorney Gurecho na siyang magbigay ng sustento doon sa pamilya. Kami yung mga katiwala. Dahil yung kapamilya naging katiwaldas. Okay? So, Attorney G, sabi mo kahit kanino, yes, kahit kanino kasi nga, that's the definition nandun sa kontrata. Kung kanino ibibigay. Dahil tandaan natin, ang kontrata na is just a bilateral agreement between actually dalawang partido lang. The principal, yung employer niya, tapos nire-represent ang managing agency, and the seafarer as the employee. So, hindi pwedeng, kunyari, lalapit si wife dun sa sa managing agency, sabihin niya, ibigay mo sa akin yung 80%, pero nakasulat naman dun, si Susan. Nakasulat na Hindi pwede kasi makakasuhan si managing agency at yung principal ng breach of contract. Tandaan natin,
ang kontrata dapat ino-honor yan. Bawat partido dapat i-honor kung ano yung nakasulat dyan. Kung ano yung sweldo, ilang buwan, saan papunta, anong barkong sasakyan, dapat respetuhin kung ano yung nakasulat dyan. So, ibig nyo sabihin, kung halimbawa, ibang pangalan ang nilagay sa kontrata, syempre, sumakay na ng barko yung seafarer. Pumunta ngayon ng misis, nagwawala dun sa manning agency. Wala siyang magagawa at hindi papalitan ng manning agency yon. Tama ba? Hindi siya papalitan except kung meron siyang hawak na ruling ng court. Ito yung mga nag-seek siya ng redress sa regular courts. Kasi una, hindi yan pwedeng ilabas agad nga ng principle ng manning agency kasi breach of contract, kaya siya kakasuhan. Pero if the wife is empowered with a legal document, na kunyari isang order ng court, ng support, sinabi niya na kailangang bibigyan si wife, doon, pwedeng ibigay yung, or meron silang agreement. Kunyari, may agreement na yung, halimbawa, yung pinagawa dati ni Susan, yung agreement na yon, pwede rin i-honor yun. Doon, nung money agency, kung may agreement na gano'n, side agreement. Pero in essence, hindi pwede except yung ganung yung situation na merong order the court or meron silang side agreement. Ano yung ikakaso ng wife para magkaroon ng order yung court? Actually, pwede siyang dalawang isang civil, isang criminal. Yung civil, ito yung petitions for support, dudulog siya sa korte, sabi niya, Judge, kailangan ko ng isang ruling na kailangan mayroong sustento sa akin. Kasi tandaan natin, ang right niya dyan ay that's right under the law, pero dapat kung ayaw enforce ng kabila, you have to seek redress sa court. Hindi automatic i-enforce Meron kang obligation, pero kung ayaw i-gawin ng tao na may obligation na yun, you can go to court para enforce it. For example, yun nga, may obligasyon ka to sa asawa, sa anak for support. Kung ayaw kang bigyan, go to the regular court, mag-file ka ng support. And ano bang usually tinitingnan ng court dyan? Yung capacity nung wife, yung kanyang economic status, yung capacity nung husband and nung seafarer, yung kanyang economic status. Tapos, titingnan din yung tatawag na best interest of the child. Mag-rule si court kung magkano ang dapat ibigay dun sa bata kasi halimbawa nag-aaral pa yan, yung needs niya sa bahay, yung kanyang mga medical needs, yung kanyang yung transportation, yung mga food, titingnan ng court na kwentahan. Sandali, pag magkukwentahan, wari mo, nakasakay na yung seafarer. Wala na dito sa Pilipinas. Nagsampa ng support case, yung asawa. Magkukwentahan niya, sabi mo nga, detalyado. Paano naman, sinong magdidepensa dun sa seafarer? Minsan kasi, una, kailangan magkaroon sa jurisdiction over the person. So kapag magkaroon yung jurisdiction over the person yan, saka parang dapat gumalaw yung kaso. Kasi hindi pwedeng gumalaw yung kaso kung walang jurisdiction over the person. Ano ba itong jurisdiction over the person? Ito, ano yan? Summons yung court para sasabihin sa'yo, may kaso ka, kailangan mong sagutin. Kasi kung wala yan, hindi dapat magtuloy kasi unfair yan dun sa dun sa nireklamo. Kapag nagkaroon ng jurisdiction, at ikaw ay wala, kasalanan mo na yan. Kailan magkakaroon ng jurisdiction dun sa person na yon, sa tao na yon? Pag serve yung summons or yung summons or subpoena dun sa tao at natanggap niya at alam niya may kaso siya, pwede yun. Kasi yung iba, akala nila kapag sinerve sa bahay pero wala ang seaman, pwede na. Pero may mga rules kasi kailangan personally alam niya Kasi una, wala siya sa Pilipinas. It's not fair pa rin na i-defend niya sarili niya na wala, nasa barko siya Ang mali lang din sa ginagawa ng iba kasi, they even go to the PUA to ask na huwag paalisin using this scenario. Ang position ko naman dyan kasi PUA is not the proper venue. Because ang PUA kasi, ang concern lang kasi naman yan ay yung kontrata. Kung may violation, dun sila. Pero halimbawa, yung support na yan, the proper venue is either the civil court, yung determination ng support, kung magkano, tapos hanggang kailan, kasi usually meron tayong parameters, di ba? Ang support hanggang nag-aaral lang or kunyari hindi na siya age of minority pero meron siyang physical disability, pwede pa rin ituloy yun. Or, pwede siyang punta doon sa regular, doon sa criminal case naman, yung tinatawag nating VAUC, yung Violence Against Women and Children. So, pwedeng doon tingnan doon. Kasi ito, Violence Against Women and Children, mas madugo to. Kasi ito, possible makulong yung seaman kapag napatunayan na meron siyang meron na pwede siya maging liable for economic abuse. Kasi yung economic abuse under itong RA 9262, paano ba ito dinidefine?
Yung economic abuse kasi nito, it refers to yung mga acts or attempt to make a woman financially dependent. Kasama rin ito, meron siyang 4 na category. Yung isa, withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, business or activity, except in case na alam ng kabila na may valid, serious or moral grounds. Pangalawa, deprivation or threat of deprivation of financial resources at the right to the use and enjoyment of the conjugal community property owned in common. Tapos ito rin, yung pangatlo, destroying household property. Yung ika-4, ito yung controlling the victim's own money or properties or solely controlling the conjugal property of the money. So yan yung natin, 4 na category ng ng economic abuse. Kasi dati 'di ba, ang concept kasi natin ng violence ay yung physical lang. Pero dito sa bawas na to, meron pa siyang nilagay na iba. Nandiyan yung sexual violence, nandiyan yung psychological and economic violence. So ito yun. So yung economic abuse, pasok yon sa mga hindi nasusuportahan. Pero sandali lang, Attorney Gurecho, di ba, paano naman kung halimbawa hihintayin pa na umuwi yung seafarer dito o yung OFW para masampahan ng support case? Kawawa naman ang pamilya, di gutom yun. Kasi, kailangan, ang pwede kasing gawin niya, may tatawag tayong reimbursement, one of the damages. Kumbaga, parang one of the prayers na ihingin nung family, ng babae, ay yung mga ginastos niya noon. Isasabi niya, kaya kailangan may resibo yan. Mahalaga yung resibo, no? Prueba, Your Honor. Lalo ngayon, usong-uso resibo. Future support, tapos yung resibo nung ginastos mo noon. So, pwede, ganun ang ipipresent mo sa court na, Judge, ito yung ginastos ko doon sa tuition fee. Yan. Judge, ito yung ginastos ko doon sa birthday. O yan, yung 1, 2, 3. Ito yung ginastos ko nung hospital siya. 1, 2, 3. So yan, ipapakita ng yung wife. Yung tandaan natin dito sa sa Bausi, hindi lang legal wife ang pwedeng magsampa ng kaso. Kasama rin dito yung mga kababaihan na nagkaroon ng dating relationship at yung mga nagkaroon ng baby doon sa seaman. So medyo malaki ang sakop ng Bausi. Alright, Attorney Gurecho, itong anti-violence against women and children, once na nakasampa ba yan, pwede bang mag-settle sila ng out of court? Pwede naman. Pwede? Kasi ang every case kasi meron tayong tinatawag na yung stages. Yung kayo, mag-arbitration. Kakasundo sila. Oo. Kasi ang rin naman ng court kasi, minsan this is internal matters na pwedeng ayusin na pag nagkasundo kayo, i-approve na ng court. So, doon sa court kasi dalawang level ng parang arbitration. Yung isa, yung before the start ng case, yung isa pag nandun sa case. So, titingnan ng court na as much as possible, kung kaya naman na wag na siya mag-full blast hearing or yung litigation, kasi minsan pag nag-full blast litigation, tandaan nyo, labasan ng baho yan. Talagang kiraan yan ng Kaya nga, di ba, yun ang inaano na magkasundo na lang kayo. Tapos kapag nagkasundo kayo, ilalagay sa sa agreement, para yung ginawa mo dati, ako pa pinag-authorize mo. Yun, yun. Di kawawa naman kasi yung mga anak, hindi ba sabi mo nga, yan, magbabanatan, yung mag-partner, yung mag-asawa. Ang kawawa, apektado talaga dyan yung kanilang mga anak. They have to be, kasi itong vowsy na to, merong possibility makulong sila dyan. Dahil nga yung penalty dyan, yung mga penalties dito, aside from yung kulong, nandyan yung babayaran niya yung mga gastos. Tapos, pwede rin magkaroon ng whole departure order dito. Once final yan, yung babae, pwede humingi sa court na huwag siyang palabasin dahil nga may pending case. Pero kasi problema rin naman kasi dyan, pag hindi mo naman pinalabas yan, saan ka kukuha ng pera? Diba? So, parang usapan. Kaya ang nangyayari minsan, nagiging chicken and egg, yung question. Diba? Pag hindi mo naman hinarap to, nasa NBA list ka naman, di ba? Kasi may pending case ka. So, dapat harapin mo to. Ang question nga natin dyan sa mga misis, hindi ba? Okay, magpa-file ka ng kaso sa asawa mong OFW. Ang question, support or deport? O, di ba sabi, support na lang po kaysa deport kasi yun nga, ano pang maibibigay sa kanya kung papauwiin o hindi na makakaalis? Marami kasing remedies na pwedeng ibigay dun sa yung sa babae. Isa nga dyan, pagbibigay ng support to the woman and or her child
if entitled to legal support. Pero, ang pwede ring sabihin din nito, magbibigay ang court ng appropriate percentage ng income ng salary. Kasi hindi mo pwedeng ibigay lahat yan kasi kailangan din mabuhay yung seafarer. Tapos, pwede rin itong order nito ay nakadiretso sa kanyang manning agency na kailangan automatic i-remit to dun sa babae. Ang manning agency kasi kapag hindi niya sinunod yan, pwede siya ma-contempt of court. Sabi niya, oy, may order ako sa'yo, bakit hindi mo to sinusunod? So, patatawagin niya yung manning agency, tapos sabi niya, pasaway ka ha, may order ako, ba't hindi mo sinusunod? So yun, kaya kailangan on guard din yung manning agency na siya. Pero ito rin, pwede rin ang possibility na ang seafarer naman ay palipat-lipat naman, di ba? So kailangan din yung babae, alam din niya kung lilipat yung seafarer para isa-serve doon yung order ng court na yung percentage ay bibigay sa kanya as support. Ang ibig mo sabihin yung palipat-lipat ng manning agency. Kasi kasi 'di ba tandaan natin, ang seafarer, ang kanilang relationship with the company ay contractual lang yan. Meaning mag-umpisa actual departure of hire, tapos it will end yung actual arrival. After that, wala nang obligation talaga to rehire. So pwedeng lumipat talaga yung seaman doon sa iba, yung seafarer. Paano kung halimbawa, baliktarin naman natin? Okay, yung legal wife ay inassign talaga, siya yung alati nung seafarer. Kaya lang, habang sa pag-abroad niya, sa pagbabarko niya, nagloko itong si Mrs. Paano naman babawiin ni Mr. yon? Tanggalin niya sa listahan ng ng alati. Pero tapos, kunyari, yun, iba nga yung pwede niyang sabihin sa court, Judge, I think dapat natin baguhin yung order kasi nga itong babae na to ay merong hindi ginagawa and pwede niyang mag-ask siya ng amendment of the order, modification. Kasi sabihin Kailan niya pwedeng gawin yan? Sa kanyang pagbabalik sa bansa o habang naglalayag siya? Pwede? Kailangan, hindi yan So pwede. personal talaga. Kasi pag sa court may pipirmahan ka na parang attestation na alam mo tong finance. Ninotarize yun. Pag ninotarize kasi yan, nandun yung parang portion na nakita ka or nasa Pilipinas ka nung ninotarize mo yung complaint na yun. So, dapat nandito ka. Sa buong panahon, Attorney Gurecho, na nag-abroad, nasa dagat, yung seafarer, siya pa rin ang padadalahan. Kasi sabi mo, sa court lang niya pwedeng palitan eh. Yun din pa rin. Kapag pinadala nang hindi alam ng court yung rason, pwedeng magbubumerang sa kanya yan. Kaya mas maganda na pagbalik niya, sa kanya siya mag-file ng motion to amend yung decision na yun. Kasi una, may ginagawa hindi pero kasi kung may anak yan, I think the court will not really act as yung buong agad-agad. Kasi titingnan pa rin niya yung best interest of the child. Yung mga anak, lalo na kung minor yan, yung mga schooling niya. So yun titingnan niya dyan. Alright, Attorney Gurecho, paalala sa ating mga kababayan, sa ating mga seafarers, at sa kanilang mga kapamilya saan man sila naroroon. Ang sabi ng Supreme Court, the job of a seafarer is not a walk in the park. Marami tayong challenges, maraming problema kinakaharap, physically, mentally, socially, economically. At nandito kami sa Bantay OCW para gabayan kayo sa inyong paglalayag. Ako po si Atty. Dennis Gurecho mula sa Sapalo, Velas, Bunang Gudian Law Offices. Thank you very much, Attorney Gurecho. Ayan po, sumainyo ang ating usapang legal. Ano nga ba ang mga pananagutan, karapatan ng bawat isa pagdating po sa paglabag naman dito sa tinatawag na anti-violence against women and children. At syempre, yung mga allotment or remittances na yan na hindi naman nakakarating sa kanilang mga kapamilya. Magbabalik yan sa ating susunod na episode. Si Attorney Dennis Gurecho, ang junior partner ng SBWB Law Offices. Ito po inyong usapang legal sa ating Seafarers Hour, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.